shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's no one compared to you, Jesus. None like you. See, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God, sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And what could stand against? Sing, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yes, Lord, you are greater. You are stronger, Panginoon. And may you be the center of this church, Lord God. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, Jesus. Say Jesus, say His name, Jesus, Jesus. Sing Jesus. Matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you see from my heart to the Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about, sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord, we thank you so much. We worship you, Lord God, this morning. We are praying that Lord, you will be the center of this church, Panginoon, in this day, in this morning, Panginoon. We lift your name on high. We lift up your name, Jesus. We worship you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pareho lang. Bulan kayo sapagkat nakatagili tayong lahat. Okay lang po yan? Ito po yung ating huling Sunday dito po sa Green Park, sa Avocado Street, kay Green Park. Pwedeng po po. At sapagkat tapos na po yung ating kontrata dito. Bago po ang lahat ay nais ko po magpasimula sa isang panalangin sapagkat ang kapatid po na Ed at kapatid na Edna, kanilang anak ay nasa ospital, ang kapatid na Edwin. Ama po siya ng bata na naalala niyo ng Pasko, nagbigay pa siya ng awit, no? Nag-special number. So, siya ay na-stroke at nagulat ako at akala ko ay medyo okay pero no mga 2 days ago hindi siya makapagsalita at hindi makarecognize. Gusto ko itanong kay Kuya Ate Edna, siya ba ay nakakapagsalita na at nare-recognize na tayo o ano? Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa biyaya ng Panginoon na kasama pa rin sa inyo. Although alam po, Panginoon, nandiyan palagi ilo sa bawat isa. Na po, meron kaming pinagdaraanan na pagsubok. Yung aming pong anak na pangalawa ay tinamaan ng mind stroke. Ngayon po, hanggang ngayon nasa ICU pa siya. So, marami pong pinagdadaan ng hirap ng katawan, tinamaan ng brain niya. So, patuloy niyo po ipag-pray na lang po. So, as of this time, kagabi po, ina-update naman po kung kasama
ni Pastor, siya po yung tatay nung kumanta rito, si Franklin. No? So, natake po siya nung Tuesday. So, hanggang ngayon po nasa ICU siya, closely monitored ng mga doctors. So, ang ano doon, yung brain niya, yun ang tinamaan. So, yung right area niya, yun ang ano ng stroke. So, nagkaroon ng swelling dun sa brain niya, yun ang ginagamot. So, hopefully and by God's grace, alam ko naman, the precious blood of our Lord Jesus Christ, yan ang lumidios sa buong pangangatawan niya. Yan po kiniklaim namin. By the stripes of Jesus, we are all healed, no? Healed, ibig sabihin, past tense po yan. So, yan po ang kiniklaim po namin yan. At nandun, kanina po ay mga devotion na po, pinarating po sa akin ng Panginoong Diyos na huwag kang mag-alala, Edna, nandoon na ang angels na ahead of you along the way. Nauna na siya sa inyo to protect your child. So, yan po ang nagbibigay sa inyo ng peace. Even in your prayers, nararamdaman ko po yan. Nararamdaman ko yung kapangyarihan ng Panginoon. So, huwag po tayo maginawa, no? So, ang last ano po niya ay nilalagnat po siya kagabi dahil po may infection naman yung UTI niya. Ay, yung ganyang urine. So, marami naman pong ginagawa ng mga pamamaraan ng mga doctors. No? So, maraming series of tests ang ginagawa, pero buti naman bumibigyan pa rin kami ng lakas na loob ni Grace kasi kahit paano mayroong si Grace sa medical. Eh, mami, huwag kang mag-alala. Talagang pagka nandiyan dyan, marami na lumalabas. Marami na lumalabas sa infection or anything. But don't worry, nandiyan naman yung mga doctors, kaya nga nasa ICU yan, closely monitored yan, at bawat click ng mga machines dyan, na-alarma sila, no? Kaya nga, huwag tayong, ang dami kong gastos na. Yung Webes pa lang, kami po ang nag-asikaso ni Brother Eddie, kasi sa kanya nakapangalan lahat. So, lahat ng messages ng Medical City, ganyan yan parang Metro, nag-i-inform agad. So, 1 million na kagad ng Webes. So, ang ICU po talagang matindi po ang takbo niyan. So, magtitiwala pa rin kami sa Panginoon. Hindi kami magsasawang magtiwala sa Kanya, no? Andiyan yung provision niya. Every day is talagang yung kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Yun lang nga po, sabi niya sa the meditations, kaya always you every morning. Kaya there are times na papangiti pa rin kami, the midst of this matinding trials na talaga. So ngayon po, para namin yung pagsama dito sa panalangin na magkakaroon po ng physical therapy. So matutulong po yun para gumalaw-galaw na po siya. Hindi pa rin po siya nakaka-recognize. At saka hindi pa rin siya nakakapagsalita. Kasi that's dahil po yun yung gawa ng brain. May sarili pong time na no. So, may timing po yun. Kaya sabi po ng doktor, habaan po natin ang pasensya. So, may kanya-kanya. Pero naniniwala ko sa Panginoon na pati yung brain na yun hawak na ang Panginoon Diyos. May sarili lang po time yun para mag-function yun. At pagka talagang para po sa amin, hindi talaga hirap-hirap na rin po ang loob namin pag nakikita namin sa inyo. Pero ang nagbibigay lang po sa amin ng kapayapaan ay ang ating Panginoon Diyos. Hindi po kami humulot ng lakas. So, pati sa kanyang mga salita, yan po ang comfort sa amin. So, yun lang po ang aking hinihingi na sama-sama po tayo manalangin. Araw-araw po may milagong gagawin ng Panginoon sa atin. No? Salamat po muli. Sa inyo po lahat pinapakatila ang puso na pasalamat po yung kasama po ang ating buong pamilya. Yan lang po. Salamat po. In fact, maya-maya lang aalis din siya lang po kasi very busy sila sa hospital. Tuesday. Kahapon lang, 1 million na yung ano niya, yung kanyang
tingin ng tubig, nung binanggit yung isang metro, talagang pagka na-hospital ka, no, kahit simpleng sakit, si Nate, na-hospital sa metro. Kaya pangalang metro hospital, bagay na bagay. Kapapasok mo lang, mandal na yung metro. Wala namang gano'n, hindi talagang maabot na mga almost 60,000. Ito pa kaya. So, salamat po, Ate, at sa mga panalangin at sa maraming bagay pakasama niyo po kami sa panalangin. Tayo po muna yung manalangin. Manalangin po natin din ang kapatid na Edwin, ganoon din ang kapatid na Ed na panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito ayon sapagkat alam po namin kailanman hindi po kayo nagkulang sa amin. Kailangan po ang makatutugon at makasasagot sa lahat po ng aming ipagkakatiwala. Sa inyo lamang po kami titingin, Lord, sapagkat kayo po ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat nakilala namin kayo at ang inyong anak, ang aming Panginoon Yesus. Maliban po sa inyo ay marahil mas lalo po kami na mawawala ng pag-asa kung hindi po namin kayo nakilala. Sa umaga po ito, nilalapit po namin ang kapatid na Edwin sa inyo. Kasama na po ang kanyang mga magulang at pamilya. Kayo po ang lumikha sa kanya. Kayo po ang lumikha sa aming lahat. Kaya kayo po ang kayang magpagaling sa lahat ng aming karamdaman tulad ng ginawa ng aming Panginoon Jesus. Pinadalangin po namin siya. Kanyang mild stroke, ang kanyang recognition, kanyang consciousness, ang kanyang pagsasalita, kanyang UTI, kanyang hirap, ang mga therapy na gagawin po. Kayo po, Panginoon, humipo at kumilo sa kanya. Gamitin niyo po ang mga gamot, ang panahon ng mga doktor, at lalong higit ang aming po mga panalangin at pagsama sa inyo, sapagkat kayo lamang ang aming po sinasampalatayan. I-comfort po sila. Palakasin po sila ang inyong kamay na siya magpapagaling at magpapalakas sa kanila at sa kanilang tahanan ang siyang sasama na nag-iingat sa kanila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating tama po sapagkat ang ating pag-uusapan ay mayroong kinalaman sa divine trust. Ano po dito po yan? Okay na po. Salamat po. Our responsibility to God's grace. Hindi pa man tayo nakakilala sa Diyos, tumanggap na po tayo ng napakaraming biyaya mula sa ating Panginoon. Whether nung tayo po ay hindi pa sumasampalataya at kinikilala ang ating Panginoon, sabi nga sa Romans 5:8, ang kanyang pag-ibig at pagkalinga ay ginawa niya sa atin. Kung ating punditin ng bawat buhay natin, inaayos niya ang buhay natin upang pagdating ng panahon, ay makikilala natin at lalapit tayo sa Kanya at kikilala tayo sa ating Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Bukod doon, maraming bagay na pinagkaloob at pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. At yun po ang ating titignan. Kaya, responsibilidad doon sa biyaya na binigay ng Diyos sa atin. At yan ay napakalaga sa buhay po bilang mga anak at mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang idea po ng ating pag-uusapan ay may kinalaman doon po sa nature o likas at responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos sa atin at sa ating responsibilidad
ay meron pong implikasyon sa ating po buhay. At kasama po dyan yung tinatawag na stewardship at saka yung free will. Tayo po ay nilikha ng Diyos na meron tayong sariling kaisipan. Meron po tayong kalayaan, meron po tayong kalayaan pumili, at meron po tayong kalayaan gawin ang gusto natin. At kadalasan, ginagawa natin minsan ang mga bagay sa sariling kagustuhan natin. Pero ang malaking pagkakaiba ngayon ay tayo po ay mga anak na ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay pinagkakatiwala po natin sa ating Panginoon. Ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban po ng ating Panginoon ng mga bagay o mga resources, opportunities, abilities, at tinitingnan po sa atin kung paano po natin i-manage ang mga kaloob na to at kung paano po tayo mag-respond at kung paano natin maunawaan ang mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Lahat po ng ating nakikita, lahat po ng mga bagay na meron tayo, material man at relasyon, at lalo higit ang ating buhay, ay mula po at galing sa Diyos. Amen po? Amen. Kahit saan tayo tumingin, ano man ang karanasan natin, mananampalataya tayo o hindi, ang Diyos po ay meron pong pinagkatiwala at pinagkaloob sa atin. Ang katotohanan, tayo po ay steward lamang ng ating Diyos. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan lamang po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng bagay habang tayo po ay nandirito sa lupa. Mag-isip kayo ng kahit anong bagay, kahit anong relasyon, masasabi po natin na ito ay hindi atin. Ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating properties, anumang relasyon meron tayo, lahat ng bagay yan ay opportunity na binigay ng Panginoon sa atin. Pinagkatiwala niya sa atin. And of course, spiritual gifts, abilities, capabilities, lahat ng bagay yan. Kanina ang kapatid na Edwin nandito, nag-share siya. And of course, ang kapatid na Edwin nagkaroon po ng mga stroke. And of course, nagkaroon po ng problema. Of course, kapag nagkaroon po tayo ng problema sa brain, nagkaroon po tayo ng mga problema sa ating pagkilos, pagsalita, at saka pag-recognize. But imagine that before that is para makipag-usap, binigyan tayo ng mga bagay sa ating katawan upang tayo ay makakilos, at ang dalangin natin na ito ay magamit natin ngayon, lalo na sa kanyang kalwalatian. Depende yan minsan sa kanyang mga anak. Depende minsan sa mga tao kung paano nila gawin at gamitin ang kanilang panahon, oras, katawan, pag-iisip, yaman, at mga bagay na tinatangkilik natin. Tandaan natin, una sa lahat, we are just stewards. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Pangalawa, hindi po palagi na merong oras tayo. Bukod sa ating pagtanda, ang oras po at panahon din ay nauubos din. Paalala po natin, ngayon po, uling linggo natin, dito po sa Green Park. Kaya yung po mga pawis ninyo dito, huli na yan. Okay? At hindi na kayo magpapaypay. Okay? Amen. Ano ha? At sa susunod, medyo malamig na. By the way, maalala ko lang, sa Sunday po, kung walang lugar, live streaming po tayo. Okay? Kasi napakahirap po maghanap ng venue. Una po, hindi lamang po yung pagbubook, kung hindi yung parking. Pangalawa, marami pong tao dito sa Pilipinas. Lahat po ng puntahan po, may tao. Pero May 11, nabanggit ko na yan, yung prayer meeting, which is Saturday, second Saturday of May, kasi kaya binanggit para sa mga nanonood sa live streaming, Saturday po yan, yan yung ating pre-Mother's Day. Plus, anniversary natin, May 12, dapat per Sunday, pero hindi pwede May 12. Kaya, May 11. Tamang-tama, andito na yung speaker natin. Tapos kanina, nagkakaroon kami ng idea, kaya kami ng gito, imbis na gawin natin alas 10 ng umaga, tanongin ko kayo, kasi sobra pong init. At merong suggestion, sana medyo hapon na ng konti. Kaya yung walang araw, alas 5 ng madaling araw. Ay, naghapon. So, sobra na yun, ha? So, 5 ng hapon hanggang alas 8.
Ang tanong ko lang sa speaker natin, pwede ka ba? Ay, salamat. Palapakan natin. Okay. Okay. Praise the Lord. Alam po ninyo, ako po ay nasasabik na makinig, lalo na po sa kapatid na Dilan. Okay. So, Lord willing, papaalam natin sa Max kasi naka-pencil book na tayo ng Max pala. Ay, ng Kenny Rogers. Nililito ako ni Minda kasi si Minda sa Max eh. Kenny Rogers, oh tama, manok yun. Ito ay Kenny Rogers na manok. So, manok pa rin, pero Kenny Rogers nga pala. Okay? So, Kenny Rogers, May 11, okay? At naka-pencil book po tayo. Mamaya, i-confirm ko na. And then, ilalagay ko na po kagad sa Facebook natin. Isa-suggest ko alas 5 ng hapon hanggang alas 8. Ang maganda ay sila po ay nagagawa lamang ng event, isang event per day. Plus sila po ay 24 hours. Okay. So, May 11 po yan. Sana tayo? Ayun. Okay. So, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Imagine, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, Genesis 1:26 to 28, binanggit po dyan, nung tayo po ay nilikha, ang mga tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. Naalala niyo, pinag-aralan natin yan? Pagkatapos, later, sinabi niya, so God created man in His own image, and God blessed them. Pinagpala tayo o sila ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ito. And God blessed them, and God said to them, anong sabi niya? Be fruitful and multiply. Tapos ang sabi niya, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and of the birds of the heavens, and every living thing that moves on the earth. Sa madaling salita, nung nilikha si Eva at si Adan, at tayo, inutusan po niya sila na maging responsable doon sa kanyang nilikha. Subdue them, have dominion over them, yun po ang utos sa kanila. At pagkatapos, sinabi din, multiply and fill the earth. Siyempre, pag tinagalog natin yun, magpakarami kayo. Siguro, paalala lang kapatid, sa Pilipinas, napagtagumpayan na natin yan. Marami na tayo. No? Ang tatay ko lang, kaagad sinunod yan. So, multiply and fill the earth. Nung sinabi yan, medyo konti pa. Mahaba pa buhay ng tao. No? Pangalawa, medyo konti pa sila. Ngayon, napakarami na. Sa isang bansa na po, tulad ng Russia, China, India, siguro sama na natin. Kasi po, maliit yung bansa natin, pero ang dami natin. Ano po, ang bilis nating dumami. Nung po ako'y magkaroon ng isip, nung time na yan, nasa 70 million po lang ang Pilipino. Nung nalaman ko sa pag-aaral. Then ngayon, 110 na. Marami pa rin hindi nakalista. 110 million. Hindi ko alam kung kasama na dyan ang mga apo natin. Siyempre, nire-register natin yan. Di ba? So, ibig sabihin, mahal naman ako ng asawa. Buti hindi kape, ano? Kanina, nagkape eh. So, ang sabi niya, multiply and fill the earth. In fact, pag binasa natin, dito lang po sa tema ng pagkalikha sa atin, gusto ng Diyos pagpalain tayo. Pangalawa, gusto ng Diyos na yung kanyang pinagkatiwala sa atin ay ano? Pag-ibayuhin natin. Lahat po ng ating mga binanggit na mga talents, resources, relasyon, at iba pa, gusto ng Diyos na yan po ay pagyamanin natin. Hindi po nangangahulugan na kailangan nyo mag-anak ng 13, 14. May kamag-anak ako eh, 18 sila. Meron pang mga, anong tawag doon, hindi natuloy yung pag-aanak. Nakunan pa, yata ng 2 beses at 3 beses. 18 sila,
Kamag-anak siya ng tatay namin. Ewan ko, kilala niyo yun. Sina Chong Anton. Nagbakasyon ako sa kanila. Nagulat ako sa bahay. Kala mo, Noah's Ark. Ang daming kwarto. Alam mo, nung nagbakasyon ako, umuwi kagad ako. Alam niyo kung bakit? Kasi 3 beses kong nagsasalang ng panangalian. Pangatlong beses ako kasi first batch, second batch, third batch. Pagdating sa akin, di gutom na ako, umuwi na ako. Kasi napakarami po. Pero makikita ko po, ang marami sa kanila ay naging mga anak ng Diyos. Naging Christian sila, at pangalawa, naging member sila doon sa Kapatiran Kristiyano sa San Juan. Ang binabanggit ko po ay mga kapatid na ukanto. Pagtitingnan po natin, sa Matthew 25:14-30, ay nagbigay po ng talinghaga ang ating Panginoon na pinagkalooban niya nung siya po ay aalis, nang sabi, nagbigay siya ng talento. At ito ay maganda na makita natin sapagkat pinagkalooban siya, ito po isang parable, at pagkatapos po, babalik siya. Pero inaasahan niya na yung talento na ipagkakaloob sa kanila ay dapat pagyamanin nila. Tingnan po natin yung mga talata niyan. In fact, ikwento ko sana, pero pag binasa natin, ang ganda po ng kwento eh. Ang sabi niya, for it will be like a man going on a journey. At ang sabi niya, who called his servants and entrusted to them his property. At pagkatapos ganito, to one he gave 5 talents, yung isa, 2, and then yung isa ay 1. At pagkatapos, he went away. At pagkatapos, ito maganda. Sa verse 16, he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. Itong nakakuha ng 5, parang masaya siya. Kaagad, ang ginawa niya, binisnes kaagad at kumita agad. Alam mo, nung binabasa ko to, inulit ko kanina, sabi ko, may mga tao na minsan, kapag pinagpala sila, minsan, yung pinagpapala, siya pang masipag. Diba? Yung nakatanggap ng 5, kaagad, tinrade niya kaagad. Alam mo nangyari? Kumita kaagad. Pagka nga naman, hindi ka masipag, at hinayaan mo lang, ang tagal. Di ba? Ang nangyayari, minsan nawawala pa yung opportunities. At pagkatapos, meron pang isa. So also, he who had 2 talents made 2 talents more. But he who had received 1 talent went and dug into the ground and hid his master's money. Ano po naman ito? Yung 2, tinirade, kumita. Yung isa, anong ginawa? Binaon sa lupa. Nako, kaya tamang-tama po ito sa atin eh. Pwedeng mangyari sa atin yan eh. Yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, nasa atin, pero minsan, pwede natin palagpasin o kaya hindi natin gamitin. Now, after a long time, eto na, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more. Master, you have delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. Ay, nakong ganda nito. Yung nakatanggap ng 5, kaagad, pagdating ng master, tuwan-tuwa siya. At pagkatapos sabi niya, ito po yung 5, ito po yung kinita, 5 talents. Ano pong ginawa po ng master? Wow, sabi niya, good, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. At ganun din yung 2. Well done, good servant. And then ang sabi niya, I will set you over much. At pagkatapos, yung 2, ganun din. At pagkatapos, ang sabi din ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over. And there, enter into the joy of your master. Then, pumunta tayo dun sa isa. Malungkot ito. Ang sabi niya, he also had received 1 talent, came forward saying, naku, ito pa. Master, I knew you to be a hard man,
reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went, anong ginawa niya? And hid the talent in the ground. Pagkatapos sinabi niya, ito, here's you have what is yours. Ito na po yung binigay mo. Alam mo kung ako ito, hindi na ako magpapakita. Kasi nakakahiya eh. Di ba? Binigyan, pinagkatiwalaan, pero ang ginawa niya, hindi niya ginamit. Itinago pa. Alam mo, ang sabi sa kanya ng kanyang Panginoon, sabi niya, sana hindi mo binaon. Anong sabi? Sana ininvest mo. Nilagay mo man lana. Saan? Sa bangko. Para tumubo. Ngayon ang tanong, itong lalaking to, hangal ba siya? Anong isip meron siya? Kadalasan, minsan nagpapakita yan sa maraming mga tao, no, na kung saan napakalinaw ng kabutihan, biyaya ng Diyos sa kanila, pero ang mga tao minsan parang wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa kanilang buhay, wala silang pakialam sa kabutihan at katapatan ng Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, namumuhay sila sa kanilang sarili lamang. In fact, pagdating pa ng Panginoon, minsan, marami pang mga reklamo ang mga ganito, mga klase, mga tao. Anong ginawa? Tinago niya sa lupa. Kaya ang ating pong tawag sa kanya, worthless. Di ba? At pagkatapos, ano sa kanya? Inalis po sa kanya yung talents at binigay doon sa binigyan ng 5. At pagkatapos po, itong worthless na servant ay dinala po doon sa outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. In fact, pag tinignan natin yan, lahat po tayo ay actually ay mag-account sa ating Panginoon. Ano po? Hindi ko po na-ilagay dyan, meron pong tinatawag na judgment seat of Christ or accountability of its stewardship. Sabi po ni Pablo, Romans 14:12, each of us will give an account to God. Lahat po tayo ay magsusuli sa ating Panginoon. Yung pong tinatawag na judgment seat of Christ. Ano po? Meron akong drawing dito. Mukhang nabura ko dyan. Ano po? Yan po ay mayroong isang salita, yung pong tinatawag na bima. Greek word po yung nagkakamali na kung saan yung mga athletes, sila po ay humaharap dyan sa mga husgado niyan para sila po ay turuan at saka bigyan ng reward. So tayo din po harap doon sa tinatawag na judgment seat of Christ para mag-account po tayo sa lahat ng ating gagawin, mabuti man at masama. So merong reward doon po sa mga pinagkaloob sa atin kung tayo po ay naging tapat sa Kanya. Siguro sa ating pagpapatuloy, naisipan niya na po ba kung ano mga properties at reward at mga gifts, mga bagay na pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon? Mag-reflect po kayo. Mag-isip po kayo ng mga bagay na kabutihan po ng Diyos sa atin, na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, kasama po ang ministry, kasama ang gawain, kasama po ang pamilya natin, sa lahat ng area natin, pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Ano po yan, mga kapatid? Kasi po, ipagsusulit natin yan sa harap ng ating Panginoon. Maging ang ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung papaano tayo mamuhay at maglingkod sa Kanya ngayon, kasama yan. Kasama ba yan pag tayo ay nakikinig at sumasambang pinapawisan ngayon? Ha? Kasama yung pong ating pagpunta sa ating pagpili, di ba? Bagay na kung saan pinili natin na pumunta sa harapan ng ating Panginoon at makasama mga kapatid, bahagi yan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon.
At mas gusto ko na makita ako at makita tayo kasama ng mga kapatid. At siguro kung halimbawa ipalalabas sa isang quote-unquote na palabas yung buhay natin at makikita tayo at pinalabas yung mayroong church at umaawit ng pagsamba at nandun ka kapatid at nananalangin, pumapalakpak at nakikinig. Ano sa palagay nyo? Matutuwa ka? Siyempre, di ba? Naghahanap ako ng mga picture na ganyan na kung nandun tayo. Paano po kung ang makita ay naglalakwatsa tayo? O kaya dun sa lugar na hindi maganda? Ayoko niyan. Kasi mahihiya ako niyan. Bakit? Kasi pagsusulit natin, ano man ang ating mga ginagawa at ano man ang ating kung saan man tayo. Ngayon pala yan. Si Pablo po, ang sabi po niya, doon sa 2 Timothy 4-6, siya po ang sabi niya, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Tapos ang sabi niya, now there is in store of the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appeal. Kaya tayo po ay lahat magsusulit sa ating Panginoon. Kaya tularan po natin si Pablo. Hindi lamang pala siya, kundi ang bawat isa po sa atin. Parang ayaw. Ayun. Okay. Meron pong crown na i-award po sa atin. At makikita po natin, merong 5. Gusto niyo po ba ng crown? Corona, mga kapatid? Anong klaseng crown niya? Hindi ko alam. Pero binanggit po, corona or crown. Yung 5 po, na gagawin natin para sa ating Panginoon, nandiyan dyan. Ano po yung una? Yung una, yung tinatawag na Victor's Crown. Kapag tayo ay nagtagumpay, this crown will be awarded to those who discipline their minds through the study of God's Word and prayer. 2 Corinthians 9:25-27. So ito palang crown na to, the Victor's Crown, ang sabi sa mga merong disiplina sa panalangin at sa pag-aaral ng kanyang mga salita. So meron ba kanya mga kapatid? Aba, gawin natin yan, di ba? Yung pangalawa, the crown of rejoicing. Ano yan? Which will be given to those who have led to Christ. Who have led others to Christ. So yung the crown of rejoicing, kapag tayo ay nakapag-share sa iba tungkol sa kaligtasan, ang sabi po, meron tayong tinatawag na the crown of rejoicing. Meron na ba kayo na-witnessan, mga kapatid? At ang na-witnessan nyo, lalo na nakakilala sa ating Panginoon, mag-rejoice ka. Bakit? Sapagkat tatanggap ka ng crown of rejoicing. Aba, bilangin natin yan. Tingnan po natin yan. Huwag natin pabayaan, mga kapatid. Alam mo, actually, ako merong missionary na palagay ko, marami siyang corona, the crown of rejoicing. Alam niyo kung bakit? Bata pa ako, kasama ko na siya hanggang siya'y mamatay. In fact, sa buong buhay niya, walang halos tao na makausap niya na hindi niya sinishiran. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa loob ng jeep, sa loob ng sasakyan, nag-share siya. May dala siyang babasahin. Kapag may pagkakataon siya, nakipag-usap siya, ako nung bata, nahihiya eh. Pero siya hindi. Kahit maraming tao, konti, pagkakausap niya, ang lakas pa ng boses, naririnig ng lahat. Kapag sa loob ng jeep, nagbibigay ng pulyeto, ako tumatawid. Nahihiya. Pero naging challenge siya. At sabi ko, nung siya po ay medyo may edad na, sabi ko, ang laking bagay ng crown na ibibigay ng Panginoon sa kanya.
sapagkat naging tapat siya doon sa tinatawag na the crown of rejoicing. Mga kapatid, hanggang ngayon, dapat ngayon, nagsishare tayo. Hanggang malakas tayo, hanggang tayo po ay nakakapagsalita. Ano po? Ang sabi, the crown of rejoicing, the crown of righteousness. Ano po yan? Which will be given to those who have longing for the Lord, who look for Jesus' return. Yan po ay sa 2 Timothy 4:8. So yan pala ay paghihintay sa ating Panginoon. Mga kapatid, gusto niyo na bang dumating ang ating Panginoon? Hindi na nga ang ulugan, wala tayong ginawa, nakatanga na tayong gano'n para dumating ang ating Panginoon. Ha? Hindi po yun ang sinasabi. Kasi kapag tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, at samahan natin sa sa buhay natin, di ba, paghihintay tayo, may ginagawa tayong kalimitan. Halimbawa, kung meron tayong anak, uuwi, galing abroad. Palagay ko, hindi ka po naghihintay, naghihintay lamang sa pinto. Alam mo gagawin mo? Nagpe-prepare ka usually. Naglilinis ka ng bahay, inaayos mo yung kwarto niya, nagluluto ka, lalo na kung alam mo yung date na darating. Anong gagawin? Palagay ko, kahit walang sinasabi, nagpe-prepare ka ng bagay na gusto mo. Ganun din po kung talagang ang Panginoon po ay parating. At tayo po ay merong kauhawan sa kanyang muling pagbabalik. Gagawin natin yung kanyang kalooban. At alam mo, kapag ka ganyan ang desire at ginagawa ng maraming anak ng Diyos, darating siya. In fact, may sulat si Pedro nang sabi niya, tumatagal ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo makapaglingkod sa Kanya. Kung ang kanyang mga anak ay lumalayo, binibigyan ng pagkakataon na sila ay bumalik. Kung hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon, binibigyan siya ng pagkakataon para siya ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoon. Tanungin ko kaya tayo. Alam niyo, sa maraming pagkakataon, minsan, naghihintay na lang ang mga mahal natin sa buhay na sabihin natin sa kanila na mayroong Diyos na tagapagligtas. At wala silang gagawin kung hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Nasa na tayo? Pang-apat, the crown of life placed upon those who have endured and triumphed over trials and temptation and persecution even to the point of martyrdom. So ito yung mga nakaranas ng mga persecution, sufferings, even death. Ang sabi po, kung sila'y naging tapat, tatanggap po sila ng korona ng buhay. Yung the crown of life. So tayo po ba ay mayroong pagsubok ngayon? Yung isang kapatid, nakita po natin, ano? Karaniwan po na pagsubok na binabanggit po ng banal na kasulatan ay pagsubok po ng ating pamumuhay para sa ating Panginoon. Kung tayo po ay pinapersecute, tayo po ay inaalipusta, dahil po tayo po ay anak ng Diyos, at tayo nagbabahagi ng kaligtasan ng ating Panginoon, at tayo po ay nagsasapit sa kanyang pangalan, ang binabanggit po dyan, bibigyan niya po tayo ng tinatawag na the crown of life. Then, the crown of glory awarded to the faithful shepherds of the people of God and to the Christian leaders. Sa mga elders at mga leaders ng church, ang sabi po ay ganito, bibigyan tayo ng putong ng kalwalatian doon sa mga tagapanguna ng ating Panginoon maging sa iglesia. Kaya yung 5 yan ay dapat po nakatingin tayo at naghahanda tayo at inaasam-asam natin na pagdating ng Panginoon, sasabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Yun po yung inaasam-asam natin marinig. Bago tayo kunin ang ating Panginoon at pumikit ang ating mga mata at bago dumating ang ating Panginoon, mitiin po natin na sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Anong sabi niya? Pumasok ka sa aking kalwalatian. Dito po tayo magtapos sa application na
mag-reflect po tayo. Let us take a personal inventory of how we manage God's gift and seek God's wisdom in maximizing impact for His kingdom. Kanina, binanggit po natin yan. Pero siguro sa ating pong pagtatapos, magkaroon po tayo ng personal na inventory sa buhay natin. Napakarami na po nating mga experience at panahon na kung saan malalaman natin at makikita na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa atin. Marahil yung mga younger sa atin, siguro hindi naman ako pa sa edad, marahil binigyan kayo ng Panginoon ng mga bagong opportunities. Yung iba, dati na, at nag-excel kayo, okay, yung iba nag-struggle, yung mga mas younger, nabigyan kayo ng maraming opportunities. Meron ba dito na nabigyan ng at least kailan lang, na kung saan parang nadagdagan na naman yung mga properties, responsibilities, stewardship, no? Pag-i-stewards ng ating Panginoon sa atin. Sino po meron sa atin yan? Na kung saan, kailan nakatanggap tayo ng mga bagong mga responsibilities at stewards. Meron po yan. In fact, hindi pa na natatapos yung opportunities. Binibigyan tayo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, araw-araw, meron tayo. Paggising natin, ewan ko, pagkatingin po natin ang ating buhay, mga kapatid, simulan po natin nung tayo po ay nagkaisip. Nung tayo po ay binigyan ng ating buhay, ng ating Panginoon. Niisip yan po yan. Alam nyo, maaga pa lang pala, kung tutuusin, alam na natin. Alam po ba natin na meron na tayong opportunities nung tayo ay kahit elementary pa? Hanggang ngayon, tumatanggap tayo ng mga opportunities na binibigay ng ating Panginoon sa atin. At kailangan pagyamanin natin at ingatan natin. Naalala ko, elementary ko, hanggang high school, sa pagtatrabaho, may nagbigay sa akin ng opportunities. At nakita ko po, ang laki pala ng responsibilidad na yan. At ganun din po sa atin. Maging ang ating mga tinatangkilik, sino po binigyan ng maraming pera dito? Pakitaas ang kamay. Isa lang, okay? Maraming binigyan ng mga properties. Ayaw nyo rin ipagkwento kanina. Kasi doon po sa aming trabaho, sa palengke, meron po sa Bisaya, marunong siyang makisama. Isang lalaki po, malaki katawan. Alam mo ginawa niya doon sa amo ko, sabi niya, Lo, ako na lang po magsasara ng tindahan niyo. Kasi ang hirap pong isara yung sa palengke dahil mga kaahon po niya. Laki ng katawan niya. Taga-sara siya at saka taga-bukas. Nagtitinda po siya ng ng mga plastic. Alam niyo po ba sa palengke? Di ba maraming tinitinda nung araw sa palengke nung bata ako? Meron dyan nagtitinda ng mga toothbrush. Ano yung doktor, no? Sino imabot ng doktor, no? Hindi mo na inabutan din, ha? Toothbrush yun. Doktor, no? Nung po kayo nagtitinda, doon sa palengke nakakatuwa, kasi po meron doon, ang laking lalaki, siguro 5'10", laki ng katawan. Ang tinda niya, toothbrush lang, nakagbalot po nakatayong ganyan, doktor, no? Nakakabenta naman. Yung iba nga, garter lang, nakatayong ganun. Hinilay, nung araw po nagtinda, garter lang. Nakabutan niyo yun? Tapos, nahilahin niya, hindi ko alam kung 50 piso, gano'n. Merong iba po, kung nagsimula pa na kalamansi lang. Gusto mo ba nilang kwento, ha? So, kalamansi, nakatinda siya. Kalamansi lamang. Later on, yumaman, kasi naging amo ko siya, ang laki ng palengke, dalawang, nung inabutan ko na, dalawa ng malaking tindahan. Yung pong taga-sara, plastic lang po. So, pwesto niya. Pero hinahayaan siya doon sa harap, parang squatter siya sa amin. Pero alam niyo, yung kanyang plastic, aba, tumatagal ng ilang buwan, bago mag-isang taon,
meron na siyang ilang mga palanggana. May malaki, meron gano'n. Nadagdagan na ng tabo, nadagdagan na ng mga nadagdagan na ng plato. Napuno ng lolo ko, nung box namin, sabi niya, Sidro, parang lumalawak ka. Kasi dati, isang pwesto lang, naging 2, 3 na. Lumalawak. Sabi niya, hindi ko, okay lang pinuno. Okay, sige. Matapos ang 1 taon, lumawak na. Retire ka na. Bumalik po ako, alam niyo nangyari? Meron na siyang pwesto. Store na malaki. Anong tinda niya? Langgana pa rin. At iba't-iba mga plato. Na gusto ng buhay ng Panginoon sa bawat isa sa pagsunod. At lalo higit, magiging tapat kami na inyong mga lingkod at mga anak. Salamat po sa bawat bagay ng mga opportunities. Ang kanyang nasakupan, umabot ng 1.8 million warriors. When you say warrior, kayang iharap siguro kasi isang ibang klase yung warrior ng Israel eh. Hindi siya paramihan, talagang mighty warriors. Pero alam niyo ba, hindi natuwa si Lord dun sa ginawa niya. Ewan ko kung naranasan nyo na dumating sa buhay natin, nag-inventory na rin tayo. Ilan na ba yung coach ko? Ilan na ba yung stocks ko? Ilan tayo na ba yung lupain ko? Ilan na ba yung aking mga contacts? Ilan na ba yung pera ko sa bangko? Magkano na ba? Ilan na ba yung property ko? Di ba? It's a reality. Parang less, hindi na natin bilangin yan. Dadami yan kung dadami. Ilan na ba yung puno ko ng mangga? Yun ay kalabaw ko. Pero ang kaibahan siguro, yung kay David, sinusukat niya yung kanyang achievement. Yun yung difference eh. Okay lang naman magkwenta kasi stewardship. Kailangan i-report mo sa ating boss, diba si Lord. Pero pag ang motibo mo ay mas mayaman na ba ako kay Henry C? Or gano'n pa ako kalayo sa kapitbahay ko. Pag gano'n ang motibo natin, yun yung hindi na okay kay Lord. Kasi parang hinahanap mo na yung lakas, hindi kay Lord, sa iyo na eh. Kaya inventory, that's a very generic word. It could be bad, it could be good. Pero alam niyo ba, nangyari ay hindi pinalang pa si Lord. Kasi siya ang magiging ninuno ni Jesus eh. Kaya hindi pangkaraniwan yung buhay ni David. Kaya dahil doon, siguro kung nabasa niyo yung 2 Samuel 24, nagkaroon na judgment kay David. Pinapili pa siya eh. At ang napili niya, yung sa tingin niya ay least harmful, nagkaroon ng salot. At alam niyo ba, matapos yung salot na yon, ang daming namatay. At sabi ni David, sabi ni Lord, nawa na rin si Lord kasi talagang araw-araw ang daming mamamatay. Almost more than 70,000 people. At nagsisisi si David. Parang nakita niya yung dago. Wow, ang grabe pala yung puso ko. Masama pala. Masama. Sa height ng kanyang tagumpay, at sa height ng tagumpay natin, actually, doon dumarating yung hindi mo akalain na yun na pala yung downhill ng spiritual life natin. Okay, kaya nung in-spare siya ni Lord ng farther calamity, lupain ni Arauna, verse 2 Samuel 24, verse 24, at pinintahan nga niya ni King David si Arauna, at sabi niya ng aming message, maging mabuti kaming mga tagapamahala, at gayon din Panginoon ay binabalik namin sa inyo ang first fruit ng aming mga pinatangkilik